at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon na himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang umaga ho sa ating lahat. We add to it magandang mapagpala at pagbiyayang umaga ho sa ating lahat. And welcome sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development, ang tinaguriang housing arm ng BARM. At ito ho ang programang hatid namin sa inyo upang ihatid sa inyo ang pinakabago at pinakamakabuluhang impormasyon at update mula ho sa MHSD BARM. Ngayon ho ay ika-25 sa buwan ng Enero taong 2024 at ika-13 sa buwan ng Rajab 1445 sa ating Hijri calendar. At ito na ho ang ating 154th episode ng ating programang MHS Delivers. At syempre, ang programa ho natin ito ay magtatagal ng 1 oras mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Live ho tayo sa DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan sa AM po yan. At live din ho tayo sa ating Facebook page, ang Ministry of Human Settlements and Development BARM. Yan ho ang ating official page at kayong lahat ay aming iniimbitahan na i-like na ho, i-follow at basahin ho ang ating mga post sa ating Facebook page para ho hindi kayo mahuli sa lahat ng update, ang mga pinakabagong impormasyon na dapat niyong malaman mula sa MHSD BARM. At if you like, tayo ho ay live din sa live streaming ho ng DXMS Radio Bida sa kanilang Facebook page na DXMS Radio Bida Cotabato City. Yan ho ang kanilang official page. Kung nais niyo po kaming panoorin at papakinggan via that Facebook page, okay na okay rin po. And please send your messages and comments para ho mabasa namin habang tayo ho ay nagpapatuloy sa ating 1 oras na programa ngayong araw na ito. At ang atin ho ang mga kabalay at ang ating kapwa homecaster ay narito pa rin para ho tulungan tayo na ihatid sa inyo ang mga impormasyon ngayong linggong ito. Mula sa ating kanan, sa aking kanan, nariyan pa rin ang ating kabalay at kapwa homecaster na si Ria. Ria, assalamualaikum. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang makatahanang umaga po sa ating lahat, sa mga nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream. Happy Bangsamoro Foundation Week, and may more prosperous times come for all of us after nitong mga celebrations na ito. Masya Allah, alhamdulillah. Yan ho ang pagbati mula sa ating kabalay na si Ria, at mula naman sa ating kanan, tayo ho ay dumako sa ating kaliwa, sa aking kaliwa. Nariyan ang ating kabalay at ang ating kapwa homecaster na si Hamsi. Hamsi, good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sally. At good morning po, and magandang umaga din po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin nakikinig at nanonood sa ating programa, ang MHS Delivers. At ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Sari Pala.
Ayan, so inyo na pong narinig ang mga pagbati mula ho sa ating mga kabalay at kapwa homecasters ngayong 154th episode ng ating programang MHS Delivers. And hopefully, in the coming days, mas marami pa ho ang episodes ang ating mapagsasamahan through our radio program. Tandaan natin, ito ho ang MHS Delivers. At gaya nga ho na nabanggit ng ating kabalay kanina, ngayong linggong ito, simula noong January 21, 2024, ay pinagdiriwang ho natin ang ating Bangsamoro Foundation Day. Kailan ba ang Bangsamoro Foundation Day na yan? Yun ho mismo yung ating kick-off ng ating celebration ng January 21. And from that day until January 26, bukas. No? Ang ating culmination, marami hong mga serbisyo, mga activities ho ang isinasagawa ng Bangsamoro government through its MOA. Hindi ho Mall of Asia, kung hindi ministries, agencies, ministries, offices, and agencies. Ayan ho ang ibig sabihin ng MOA kapag sinabi ho namin. Ayan. And ngayong araw na ito, ihahatid namin sa inyo ang latest mula sa MHSD. Patungkol ho, ang ating highlights ngayon ay mga ginagawang activities, mga serbisyo na hanggang ngayon ay ongoing pa rin dyan sa OCM grounds mula ho sa Ministry of Human Settlements and Development. Mamaya-maya ho, matutunghayan ninyo ang highlights ng mga activity na ito na isinasagawa ho natin in celebration, in support to the celebration of the Bangsamoro Foundation Day. Kabalay na Ria, ano ba ang theme ng ating Bangsamoro Foundation Day ngayong taong 2024. 2023, maalala ko pa, nag-parade din tayo. Congratulations to us. Habang kayo ay narinig na nag-type. Okay. So, Ria, ano ba ang ating theme ngayong taon na ito? Hindi rin ako medyo biniglaan dito. Sa tema na... Aha. Good question. Kuya Hamzi, baka masagot niyo rin. Loading pa kabalay na rin. Loading din? Ay, nako. Actually... naiintindihan ko ang ating mga kabalay at ating mga kapwa homecaster ngayong araw na ito dahil simula nung bago mag-January 21 hindi na ho maganda o gaga ang ating mga kasamahan. Minsan nga ho tinatawag na natin ang ating mga sarili. I found it. Nabangag na rin. You found it, huh? Both of you found it. Dahil ho sa ating pagkikibahagi. Nako, minsan lang po ito mangyari sa bawat taon. Kaya binibigay po natin ang ating 105% ng ating enerhiya para ho makibahagi ng taos-puso sa pagdiriwang ng ating Bangsamoro Foundation Kaya Day. negative 5% na lang ang natira sa akin. May bukas pa kabalay na rin. Oh dear. Actually, yung battery level natin, yung boses ko ngayon, no? Medyo may mga sumasablay na konti. Pero parang ganyan naman lagi, parang galing sa kuweba yung boses ng inyong lingkod. Sige. Umi-echo. At this point, ibabahagi namin sa inyo ano nga ba ang ating theme ngayong 2024. Ang ating hashtag, no, Kabalay na Ria and Kabalay na Hamsari is BFD 2024 and BARM 2024. That's right. And our theme is A journey towards mutual understanding, peaceful coexistence, and a shared future in the Bangsamoro. mutual understanding. Ano yung pangalawa? Peaceful coexistence. Peaceful coexistence and A shared future in the Bangsamoro. shared a future in the Bangsamoro. So we have MU, we have PC, and SF. Parang nakaka-relate ako sa mga acronym na ito. Mutual understanding. PC, personal collection. Ay, And we have SF. personal computer? Shipping fee. Ay, SF. Okay. So yun yung ating tinatahak first. ngayon, ha? Habang tayo ay nagpapatuloy sa ating rehiyon bilang mga, of course, mga Bangsamoro ho na nakikibahagi sa bawat adhikain ng ating BARM government. Yun ho ang tema natin ngayong taon na ito. Yung sinabi ng ating kabalay na si Ria, mutual understanding. Ano yung pangalawa? PC? peaceful coexistence and a shared future. Future. Ayan. Oo. Dahil we are, tayo ho ay nagsisikap na maabot natin yung inclusivity, no? Yung inclusiveness sa ating rehiyon. Wala hong maiiwan
dapat lahat ko ng bawat pamilya ho ay mabiyayaan ng lahat ho ng ating mga tulong ng ating mga serbisyo dito sa rehiyon ng Bangsamoro, inshallah. At lahat ho ay may share, lahat tayo stakeholders. Lahat tayo ay dapat mayroong gampanan para ho umunlad ng tuloy-tuloy ang ating rehiyon. Umunlad at maging peaceful, Yes. matiwasay, maging mapayapa ang ating rehiyon. At Makatahan dahil, ang yes, rehiyon. o yan, I like that. And dahil ho dyan, tayo ho ay magtatagal pa rin ng isang oras ngayong araw na ito, ngayong Wednesday na ko bumabalik ang aking Thursday, Friday. Tuesday. Bumabalik ang aking ang aking utak sa mga nakaraang araw. Mukhang may hindi ka makalimutan sa araw ng Wednesday, Ma'am Sally. Parang meron nga talaga. Nako, kahapon yun, no? Yes, Ma'am Sally. Yung mga 8:59 na pag-send ng mga Shoutout sa aming MPA class, Masters in Yes. Public Administration. Masya St. Allah, Benedict College. alhamdulillah. Oh, yan. Tayo ho ay nagpaano na. Sumakto sa 9 Nagpaalam na p.m. ng ating mga struggle sa buhay ngayong mga araw na ito. At dahil po dyan, ang ating ang ating programa sa araw na ito ay magtatagal nga ng isang oras at nandyan pa rin ang ating balitaan, ang ating IPH, ang ating HSF, ang ating mahalagang bahagi ng ating pamamahayag, which is our MHS Discusses, and finally, one of the highlights at one of the most awaited segment ng ating programa, ang ating KKK. Kukumpletohin natin yan sa ating episode ngayong araw na ito. But before all those, tayo ho muna ay manood at makinig sa ating mga paalala regarding our housing loan program sa MHSD. Kabalay na Almansor at Dato Nohads, please take the floor away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Sumba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers. At yan nga ho ang ating
patalastas na napakahalaga regarding our housing loan program. For more details, pwede nyo hong bisitahin ang ating service booth dyan po sa OCM grounds. Sa tapat lamang po ng Office of the Chief Minister, nandyan ho ang ating booth sa MHSD, kasama ho ng mga booth ng different ministries, agencies and offices sa BARM. At nandyan po kasama natin ang Pag-ibig Fund at ang ROD, Registry of Deeds. Kaya if you have questions on this, maaari ho kayong bumisita sa ating service booth. At tayo ho ay dadako na sa ating balitaan ngayong January 25, 2024 and the 13th of Rajab 1445. At inyo pong tunghayan ang ating mga balita sa araw na ito. At ang ating headlines ngayong araw. MHSD nagsagawa ng ceremonial awarding ng housing units at turnover ng shelter toolkits sa ikatlong araw ng pagdiriwang ng ikalimang BFD. MHSD nakiisa sa pagsisimula ng selebrasyon ng BFD ngayong 2024 kasama ang buong BARM. Ikatlo sa ating headlines, MHSD inendorso ang draft CLUP ng LGU-UP sa sangguniang panalawigan para sa PLUC review at approval. At ang ikaapat at huli sa ating headlines, mga kawani sa ilalim ng OMS ng MHSD napasigla at napalakas ng isinagawang assessment at planning. Sa detalye ng ating unang balitang, MHSD nagsagawa ng ceremonial awarding ng housing units at turnover ng shelter toolkits sa ikatlong araw ng pagdiriwang ng ikalimang BFD narito sa Cabalay na Ria. Bilang pagbunta sa ikatlong araw ng isang linggong pagdiriwang ng Bangsamoro Foundation Day, isinagawa ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM ang ceremonial awarding ng housing units sa mga piling benepisyaryo mula sa Sultan Kudarat at Dato Bla Sinsuat at ang turnover ng shelter toolkit sa local government unit, ang LGU, para sa mga biktima ng Bagyong Paeng sa Maguindanao del Norte na ginanap sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City noong ika-23 ng Enero 2024. 50 housing units ang igagawad sa Barangay Banubo, Sultan Kudarat na pinanduhan sa ilalim ng General Appropriations Act of the Bangsamoro, ang GAAB 2022. Ang bawat bahay ay isang palapag na may 49 na square meter floor area, 2 silid tulugan, isang palikuran, sala, veranda, kusina at kainan. 50 pang pabahay ang nasa Barangay Lagitan, Dato Bla Sinsuat na pinondohan sa ilalim ng Special Development Fund, ang SDF 2021, at binubuo ng 2 magkaibang bahagi na may parehong mga bahay sa proyekto ng Barangay Banubo, ngunit may solar-powered water system level 2. Ang mga benepisyaryo ng Barangay Banubo ay kinatawanan ni na Arbaya S. Abbas, Amsora G. Salem, Sumaydin I. Mukamad, Junior D. Anong at Faisal A. Sapal. Samantala, ang mga benepisyaryo mula sa Barangay Lagitan ay kinatawan ni na Badria D. Kanakan, Abdul Kudus D. Kandog, Nawir A. D. Mapil, Gyapar K. Kantara at Rahima D. Abpet. Sa pagkikipagtulungan ng BARM Rapid Emergency Action on Disaster Incidents, ang READY, at ng Ministry of Social Services and Development, ang MSSD, ang MHSD ay na-turnover din ng 1,733 shelter toolkits sa LGU ng Dato Bla Sinsuat, Maguindanao del Norte na kalaunan ay pinamahagi sa mga nasalanta ng Bagyong Paeng sa munisipyo ng araw ding iyon. Mula sa kabuuang 2,206 na shelter toolkits na pinundahan sa ilalim ng Quick Response Fund, ang QRF 2022, ang mga pamilyang naapektuhan ng bagyo sa Basilan ay tatanggap ng 317 na
kahon. Ang nasa Sulu ay tatanggap ng 35 at ang nasa Tawi-Tawi ay tatanggap ng 119 na toolkits. Natukoy ang mga nakatanggap ng toolkit sa pamamagitan ng post-disaster survey na isinagawa ng Emergency Response Cluster matapos ang pananalasa ng Bagyong Paeng sa ilang bahagi ng BARM noong Oktubre 2022. Ang bawat toolkit ay naglalaman ng curved claw octagonal hammer, push-pull steel tape rule, toolbox, straight hand saw, ripping bar, L-square, plumb bob, hacksaw, slim nose pliers, pliers cutter, screwdriver sets at wood chisel. Ako pang inyong likod Bangsamoro, Joy Ria Bintemran Muhammad magbabalik. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD nakiisa sa pagsisimula ng selebrasyon ng BFD ngayong 2024 kasama ang buong BARM. Bilang pagpapahayag ng pakikiisa sa BARM, opisyal na ipinamalas ng Ministry of Human Settlements and Development ang suporta nito sa pagdiriwang ng 5th Bangsamoro Foundation Day o BFD kasama ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pamamagitan ng pagmamarcha sa Governor Gutierrez Avenue mula Sardonyx Plaza hanggang sa Bangsamoro Government Center o BGC noong Enero 21 taong 2024. Pinangunahan ni Bangsamoro Director General Ismail Ibrahim kasama sina Salem Demuna, REA Director 2 for Operations and Management Services, Suharto Wahab, ENP Rhea Reb, Director 2 for Technical and Regulatory Services, at Narodin Abdullah RF, Provincial Director ng MHSD Maguindanao, ang pagdiriwang ng MHSD sa 5 taong pag-unlad at pagkakaisa sa BARM. Sa temang A Journey Towards Mutual Understanding, Peaceful Coexistence, and a Shared Future in the Bangsamoro, ginunita ng BARM ang patuloy na pag-unlad at kaunlaran para sa mas maliwanag at mausbong na kinabukasan para sa sariling bayan ng Bangsamoro at mga mamamayan nito. Noong Enero 21 taong 2019, nasaksihan natin ang resulta ng ating lakas ng loob at pag-asa. Nakita natin kung paano nagpasya at nagkaisang pinagtibay ng mga tao ang Bangsamoro Organic Law na naging daan para sa pagtatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Alhamdulillah, 5 taon na ang lumipas ang ating paglalakbay tungo sa pagbuo ng isang empowered, cohesive at progresibong Bangsamoro na patuloy na napupuno ng positibong inspirasyon. Wika ni Chief Minister Ahod Ibrahim pagkatapos ng ceremonial banging of the gong na sumagisag sa opisyal na pagsisimula ng pagdiriwang sa linggo. Sa buong linggo, igagawad ng MHSD ang mga pabahay sa Barangay Lagitan, Dato Blasin Suwat at Barangay Banubo, Sultan Kudarat at ita-turn over ang mga shelter toolkits sa mga local government units o LGUs ng mga bayang sinalanta ng Bagyong Paeng. Ina-turn over din ito ang isang training center sa Bagua 2, Cotabato City, 2 unit ng permanenteng bahay sa Barangay Kalanganan 2, Cotabato City at mamamahala ng booth para sa mga serbisyong may kaugnayan sa pabahay kasama ang Pag-ibig Fund at Registry of Deeds. Mga serbisyong pangregulasyon para sa Real Estate at Homeowners Association at mga proyektong pang-infrastruktura ng MHSD. Para sa mapayapang pamumuhay at maunang pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah, magbabalik pa. At sa detalye naman ang ating ikatlong balita, housing development magsisimula na sa Basilan at matapos lagdaan ng MHSD ang MOA kasama ang LGU Akbar. Nagbabalik ang inyong lingkod, Ria, para sa detalye. Isa na namang housing development project ang malapit ng maisakatuparan sa Basilan matapos lagdaan ng mga opisyal ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM, ang Memorandum of Agreement, MOA, kasama ang lokal na pamahalaan ng Akbar na ginanap sa conference room ng MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City noong 18 ng Enero ngayong taon.
Magtatayo ang proyekto ng entrance archway, 50 resettlement housing units at solar-powered water system level 3 na ilalapag sa Barangay Upper and Lower Bato-Bato, Akbar, Basilan base sa presentasyon na ibinahagi ni Engineer 2 Borjan T. Gumaga at Architect 2 Abubakar Abdullah I. Pangadil. Ipinahayag ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara ang kanyang tuwa sa isa pang MOA na napirmahan na. Ibinahagi niya na sa kabila ng pagiging bago ng ministry at walang direktang katapat sa ARM noon, nagawa pa rin ng MHSD na makipag-ugnayan sa mga nasasakupan ng Bangsamoro dahil sa mandatong pagbutihin at paunlarin ang pabahay at human settlement sa rehiyon. Pinuri niya ang Basilan sa maraming proyektong pabahay na na-turnover sa buong operasyon ng MHSD, partikular sa munisipalidad ng Maluso kung saan isinagawa ang unang turnover ng mga pabahay. Umaasa naman sa tagumpay ng proyekto si Deputy Minister Aldin H. Asiri, focal person ng MHSD para sa island provinces. Ibinahagi niya ang tuwa at saya na naramdaman niya na magkaroon ng pagkakataong pagsilbihan ang Bangsamoro sa pamamagitan ng proyekto. Pinaalalahanan niya na sa LGU na sa pagsisimula ng pagpapatupad maging maingat sa anumang hamon na maaaring matugunan. Aniya, magiging available at bukas ang MHSD, lalo na ang direct focal na si MHSD Basilan Provincial Director PD Ibrahim M. Harudain para malampasan ang mga naturang hamon ng sama-sama upang mapabilis ang proyekto. Malugod na tinanggap ni Director General DG Esmael W. Ibrahim ang mga kalahok at sinabing ipinagkatiwala sa MHSD ng pambansang pamahalaan ang proyektong pinondohan sa ilalim ng Special Development Fund SDF 2022 upang tulungan ang Bangsamoro, lalo na ang mga apektado ng mga kaguluhan. Nangako naman sina PD Harudain at Honorable Mayor Ali A. Sali na magtutulungan para sa matagumpay na pagpapatupad ng proyekto na tinitiyak ang pinakamahusay na kalidad ng mga unit ng pabahay at ang kanilang pinakamabilis na pagkumpleto. Inaabangan ni Mayor Sali ang pagbalik ng mga residente mula sa displacement matapos ng mga taon na napilitan silang tumakas dahil sa paulit-ulit na mga salungatan. Umaasa siya na sa pamamagitan ng proyektong pabahay, mas maraming proyektong pangkaunlaran na ang tutulong sa mga residente ng Akbar sa muling pagtatayo ng kanilang mga komunidad. Ang aktibidad ay pinangasiwaan ng Planning and Design Division na may aktibong partisipasyon mula kina Director 2 for Operations and Management Services Salim C. Dimuna, Legal Officer Attorney Nasiha S. Mamarungkas at Information Officer Salembay A. Abdullah. Samantala, ang opisyal at kinatawan kasama ni Mayor Sali ay sina Municipal Engineer Rosmalin C. Mamburan at ang Municipal Administrator. Nilikha ang Akbar sa pamagitan ng Muslim Mindanao Autonomy Act No. 193 noong ika-20 ng Disyembre 2005. Ito ay binubuo ng siyam na barangay ng dating bahagi ng Tuburan, kabilang ang isang isla na barangay. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria bint Emran Muhammad, magbabalik. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating ikatlong balita. Samantala, MHSD inendorso ang draft CLUP ng LGUP sa sangguniang panalawigan para sa PLUC review at approval. Inendorso ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM ang Draft Comprehensive Land Use Plan o CLUP ng lokal na pamahalaan ng UP Maguindanao del Norte sa sangguniang panalawigan o SP para sa pagsusuri at pag-aproba ng Provincial Land Use Committee o PLUC na ginanap Satellite Office ng Provincial Government ng Maguindanao del Norte sa Cotabato City noong Enero 11 taong 2024. Sa pangunguna ni Attorney Janisa Macapantar, Chief ng Environment, Land Use and Urban Development Division o ILUD, isinumite ng pangkat mula sa MHSD ang dokumento na tinanggap ni Engineer Fatima Bansuan ENP, Provincial Planning and Development Officer, kasama ang Human Resource Management Office na ipapasa sa SP Secretary at PLUC para sa pagsusuri at pag-aproba. Kasama na Chief Pakapantar sina Yasir Mama, Chief of Monitoring and Evaluation Division, Engineer Muslima K. Abusama, Housing and Home Site Regulation Officer 4 para sa MHSD Maguindanao,
Adan Abdullah, Information Technology Staff, at Liamir Sakal, Administrative Assistant. Nagbigay ng technical na tulong ang MHSD sa munisipyo ng UP sa kabuuan ng pagbalangkas ng kanilang CLUP at nagsilbing saksi sa public hearing ng plano sa Municipal Gymnasium ng UP Maguindanao del Norte noong Nobyembre 28 hanggang 29 taong nakaraan. Sa pamamagitan ng public hearing, nakatanggap ang LGU ng mga inputs at pahayag ng suporta para sa draft na CLUP mula sa mga stakeholder na inaasahang magiging epektibo ang pagpapatupad ng plano. Mayroong 3 buwan ang PLUC upang suriin ang draft na CLUP para sa susunod na hakbang. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-uulat. At para sa ating huling balita ngayong araw, mga kawani sa ilalim ng OMS ng MHSD, napasigla at napalakas ng isinagawang assessment at planning. Ang detalye nito nagbabalik si Kabalay na Ria. Ang mga kasanayan at pakikipagkaibigan sa pagitan ng mga tauhan sa ilalim ng Operations and Management Services, ang OMS ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ay mas lalong tumibay matapos ang kanilang partisipasyon sa OMS 4th Quarter Assessment and Planning na ginanap sa Precious Cabana Ina Beach Resort sa Datuudin, Sinsuat, Maguindanao del Norte noong 19 ng Enero taong kasalukuyan. Pinangunahan ni OMS Director 2 Salem C. Dimuna ang pangkat at sinabi sa bawat membro na ang aktibidad ay magiging simula ng mas makabuluhang paglalakbay ng sama-sama at nakita na umano nila ang suporta ni Ministro Hamid Aminuddin Dibara na naging abala sa pagharap sa mga hamon sa mga lalawigan kasama sina Deputy Minister Alden H. Asiri, Director General Esmael W. Ibrahim at ang mga provincial directors. Ang ating mga serbisyo ay magpapatuloy at habang nagpapatuloy tayo, bisitahin natin ang mga opisina ng isa't isa at subukan nating makita at maunawaan ang mga pagsisikap at hamon na pinagdadaanan ng ating mga kasamahan. Pag-ihimok ni Director Demuna sa grupo. Magpasalamat tayo na sa dinami-dami ng gustong maglingkod, iilan lang tayo na nabigyan ng pagkakataong maglingkod sa Bangsamoro. Bigyan natin ng inspirasyon ang ating mga sarili at huwag na nating hintayin pa na gawin ito ng iba para sa atin, dagdag pa niya. Sa isang video message, pinaabot ni Minister Bara ang kanyang taus-pusong pagbati at pasasalamat sa OMS, sa direktor nito at sa mga dibisyon sa ilalim nito. Nagtitiwala kami sa iyo bilang gulugod ng ministry at naniniwala kami na ang inyong mga serbisyo sa Bangsamoro ay hindi mawawalan ng kabuluhan, na may mataas na pag-asa na magagawa nyo ang inyong mga gawain sa pinakamahusay na paraan alinsunod sa mga prinsipyong itinakda ng ating pamunuan sa BARM government sa pagtataguyod ng moral governance, wika ni Minister Bara. Tampok sa aktibidad ang mga pagtatanghal sa paraang newscasting ng mga nagawa, issue at hamon at mga plano para sa pagpapabuti ng iba't ibang mga seksyon sa ilalim ng Administrative at Finance Division, Planning and Design Division, Policy Division at ang Housing and Human Settlements Division ng OMS. Ang tema ng pag-uulat ay kauna-unahan o isang pambihira at matagumpay na sistema na ginawang mas kapana-panabik at nakapagpapatibay ang aktibidad dahil ang mga mamahayag ay nagkaroon ng pagkakataon na ihanda ang kanilang mga script ng balita at ihatid ang kanilang mga presentasyon sa ganong paraan. Matapos matasa at mahusgahan ang mga presenter at presentasyon ni na God Focal Person Zuhaira U. Ibrahim, Legal Officer Attorney Nasiha S. Mamarangkas at Information Officer Salembay A. Abdullah, nanalo si Administrative Assistant 5 Jonayusa K. Kahar ng Records Section bilang pinakamahusay na individual na nagtangkal at ang pinakamahusay na presentasyon ay nakuha ng Housing and Human Settlements Division sa pamamagitan ng mga reporter na sina Development Management Officer Salahuddin S. Kosain at Alaysa A. Once.
Sa pangunguna ni Records Officer Charani B. Pandi, sinagawa din at nilahukan ng ilan sa mga miyembro ng bawat division ang mga team development activities tulad ng parlor games at naging mas exciting at makabuluhan ng aktibidad sa pamamagitan ng mga ito. Ako po ang iyong lingkod, Bangsamoro Joyeria Bentemran Muhammad, para sa mapayapang mamamahay at maunlad na pamumuhay, nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating ikalima at huling balita ngayong araw. At yan nga ho ang bumubuo sa ating mga balita ngayong 154th episode ng ating programang MHS Delivers. Again, ngayon ho ay January 25, 2024 and the 13th of Rajab 1445. Kami ho ay magbabalik pagkaraan lamang ng ating mahikling paalala para ho sa ating IPH, ang ating HSF, ang ating MHS Discusses at ang ating KKK. Kaya dyan lang po kayo, huwag kayong umalis. Pakinggan muna natin ang ating napakahalagang paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development FARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers. Yes, MHS Delivers. At inihong napakinggan ang ating maikli, subalit napakahalagang paalala regarding our resettlement housing projects na atin pong itinataguyod sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Simula sa ating mainland, Maguindanao, Lanao del Sur, SGA, hanggang sa ating island provinces, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Tayo ho ay dadako na sa ating IPH ngayong araw na ito. Ano nga ba ang baong trivia na ibabahagi ng ating kabalay na si Ria sa ating lahat? Kabalay na Ria, take the floor away. Mabigat yan pero sige. Baka guyurin ko na lang. Okay. Yung carpet na lang ang dalhin. May vacuum ba na kasama ito? Tungkol ba saan yan? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang mabilisang IPH lang po mula sa akin. Meron na po tayong mga official addresses para sa ating provincial offices na matatagpuan sa ating contact us page ng MHSD official website. Wonderful. Isang pahapyaw na basa lang sa ating addresses para sa Lanao del Sur. Matatagpuan po ang MHSD Lanao del Sur Provincial Office sa MH4 Building, Barrio Green, Marawi City. Samantalang Maguindanao Office ay nasa Dilanggalan Building, Bishop Monju Street, Rosary Heights 8, Cotabato City. Ang Basilan Provincial Office ay sa Santa Clara, Lamitan City, Basilan Province. Ang Sulu Provincial Office ay sa Sulu Provincial Capital Compound, Patikul, Sulu. At ang Tawi-Tawi Provincial Office ay nasa Capitol Hill, Bonggao, Tawi-Tawi. Lahat po ng contact information nila, mobile numbers pati emails ay matatagpuan din sa ating contact us page. Pa-check lang po ang ating Ministry of Human Settlements and Development official website na i-send ko po ang link mamaya sa ating comment section kasabay ng links ng ating guest ngayong araw na ito pa sa talakayan. Aha.
So yan ho, actually, yan ho yung aking nakikita sa ating screen ngayon. Yung addresses ng ating provincial offices. Na atin hong ini-establish at binibigyan kapangyarihan para ho mapagsilbihan ang ating mga kababayang Bangsamoro sa bawat probinsya. Kabalay na Rino. Yun nga ho, ibinahagi ng ating kabalay na si Rhea ang kanilang mga address at ibabahagi rin niya ang link ng ating website mhsd.bangsamoro.gov.ph. Memorize ko ba? Sana nga. With Hindi nagkamali. /contact dash us dash. Sige. Yung website lang. Yung website. Okay. So sige, thank you so much Kabalay Nari. And from our IPH, tayo ay dumako naman sa ating HSF. Parehong may H. Heaven. Okay, sige. Andyan ho ang ating kabalay na si Amsari para yatid sa atin ang mga tips kung paano ho tayo mananatiling ligtas at malusog sa bawat araw. Kabalay na Hamsi, ano ba ang ating HSF ngayong araw na ito? Yes po, Ma'am Sally. At para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is your greatest wealth. At ating pong pag-uusapan ngayong episode yung International Mental Wellness Month. Ay, kailangan ko yan sa Yes, mga panahon Ma'am ngayon. Sally. Kabalay na Hamsi, sige. Yes, Ma'am Naubusan Sally. na ako no. Tayo po, Ma'am Sally, karamihan po sa atin nakakaranas at kailangan nito. Taon-taon tinataguyod ang kaalaman sa kalusugan sa pag-iisip sa pamamagitan ng pagtatalaga at pagdeklara ng Enero bilang International Mental Wellness Month. Ang pagtugon ng pansin sa kahalagahan ng pagpapanatili ng mental wellness ay maaaring magbigay ng bagong idea tungkol sa kung paano natin magagawa at kung paano pagbutiin ang ating mga mental wellness. Kabalay na Hamsi, saktong-sakto. Yes. Kasabay na bawat Enero ang ating Bangsamoro Foundation Day. At bakit mahalaga Tumataginting. ang ating kalusugan at pangkaisipan, Ma'am Sally at Kabalay Nari? Ang konsepto ng wellness ay tumutukoy sa koneksyon sa pagitan ng isip, katawan at espiritu. Mahalagang pangalagaan natin ang bawat aspetong ito, lalo ng ating mental wellness. At bakit napakalaga ng kalusugan sa pag-iisip? Ang isip ay malakas na epekto sa ating physical na kalusugan at sa ating mga spiritual na naugnay. Kapag nakakaranas tayo ng pagkabalisa, talamak na stress, depresyon at paggamit ng mga substance, maaaring itong makaapekto sa lahat ng aspeto ng ating pangangatawan or sarili. Malinaw na ipinapakita ng pananaliksik sa mga kaisipan ng tao kung paano na-impluwensya ng ating mga mental na kalagayan natin mga physical na kalusugan. Di ba po, Ma'am Sally, kapag hindi po matino or kapag masyado na tayong stress, na-apekto ang ating mga physical na pangangatawan. At narito pong 5 paraan kung paano mapabuti ang ating mga mental wellness. Sige. Una, pagkakaroon ng isang positibong pag-iisip. Ang pagkakaroon ng pagkakaroon pagiging positibo ay isa sa pinakamalagang susi sa paggamit ng mental wellness. Pangalawa, mag-ehersisyo upang mapamalahan ang stress. Ang stress ay isang mahalaga. Mahalaan ang stress. Yes po. Pinagmumula ng mental na pagkabalisa or stress or ang pag-disco ng ating mga mental wellness. Kaya napaka-importante din ng ating paalaga nating physical na pangangatawan dahil kapag yung physical na pangangatawan na po yung bumigay, kakainin na po tayo talaga ng babagsak na po ang ating mga katawan. Pangatlo, gawing bahagi ng inyong gawain ng pag-aalaga sa sarili, sikaping pangangalaga ng sarili. Ito na po ay isang regular paggawin na may kasanayan sa pangangalaga sa sarili tulad ng pagkain ng masusustansyang pagkain at prutas, pagkakaroon ng regular na ehersisyo. Nako. Yes po. At pangapat, surround yourself with good people. Oh, good Yes people. po. Ang koneksyon ng Yes. tao ay isang mahalagang aspeto ng mental wellness dahil ang ating mga relasyon ay nabibigay, may relasyon, hindi lamang to relasyon kung anong pong iniisip ninyo, kung hindi ang relasyon Defensive, sa mga tao na kapaligid sa atin. Defensive. Yes, so, Ma'am Okay, Sally. sige. Ito po ay nagbibigay ng suporta sa ating pangkaisipan at pagmamahal sa isa't isa. Ayan. At huli, humingi ng paggamot sa kalusugan ng isip kung kinakailangan. Kung ito na po ay kung malala na po ang ating mga pagkakaroon ng mental wellness na hindi maganda, pinakamalaga kung makakita kanyo lumalala ng inyong mga kalusugan sa pangkaisipan at wala sa mga hakbang na ito ang epektibo sa pagbabawas ng sintomas, makipag-ugnayan na po sa isang profesional sa kalusugan ng isip at maring ialok ang inyong suporta na patnubay. Nog naman Dahil sana. sila po yung mga eksperto pagdating sa mga ito. At yan po ang ating maikling segmento, Health and Safety First. Best health is your greatest wealth. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Sari Pala. Ayan.
Thank you so much, Kabalay na Hamsi. Tandaan natin ang mga tips na binigay sa atin ng Kabalay na Hamsi para humapanatili ang kalusugan ng ating mga pag-iisip. Kailangan natin ng Kabalay na Ria, Kabalay na Hamsari, Kabalay na Almansur at Kabalay na Radatunohads sa mga panahong ito. Ayan, mashallah. And of course, ang ating matindi at hindi po natitinag na faith in Allah Yes, subhanahu wa ta'ala. Yan ho ay makakatulong ng malaki sa atin. Yan. At tayo ho ay diretso na dadako sa ating MHS Discusses ngayong ating episode para ho marinig natin ang pagkikipanayam ng ating kabalay na si Ria sa ating guest speaker ngayong araw na ito para ho sa ating topic na National Arts Month in the BARM 2024 po yan. Narito ang pagpapakilala ng ating kabalay na si Ria at ang kanilang talakayan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at narito po tayo muli sa segment magbigay ng liga ng background nitong activity na ito. Okay, so ang National Arts Month o yung tinatawag natin na buwan ng mga sining, pambansang buwan ng mga sining, ay sinaselebrate po natin every February kada taon. So ito po ay alinsunod sa Presidential Proclamation number 693 na inisyu po noong January 1991. So ito po yung buwan kung saan sinaselebrate natin yung iba't ibang anyo ng ating arts or kilala natin sa tinatawag na sining. So bilang cultural arm ng Autonomous Region, Bangsamoro Autonomous Region, ang BCPCH po ang leading na commission sa pag-celebrate at pag-spearhead ng mga activities para sa buwan na ito. Then, sa itong mga activities na po ito na ililid ng BCPCH, ano po ang ilan sa kanila na pwede nyo na po ma-share para that the constituents may look forward to? Okay, so sige, bago tayo mag-proceed sa activity, konting background lang po, no? Ano ba yung mga arts na isa-celebrate natin this month? So meron po tayong 7 anyo ng sining. Okay, so we have 7. First, we have the architecture and allied arts. Dito po nabibelong yung mga traditional houses, mga royal palace like Torogan, mga astana, kung alam niyo po, sa Suluyon. So, mga mosque, mga marami place po of kaming worships. architects na ganun. Yes. Ayan po. Kapag sinabing MHSD, diba, kayo yung mga lead sa mga pabahay. Ayan po. So, pangalawa, meron po tayong dramatic arts. And pangatlo, yung films. Number 4, yung art natin sa music. Like kulintang, mga kutyapi, traditional music, traditional instruments. And we have number 5, yung dance, yung sayaw. I'm sure very familiar kayo. Example niya, yung sagayan, yes, pangalay, yung mga singkil, ayan po. And pang-anim naman, ang visual arts. Ayan po yung example niya, yung okir, na very prominent sa mga architectural designs din. Di ba? Nakikita natin yan. Isa po yung tatak Bangsamoro talaga pag sinabing okir. Kasali rin po sa visual arts ang mga traditional textiles, yung mga hinahabi natin like inol, mga pishabit, yung mga tenun, yan po. Belong po sila sa visual arts. And we have number 7, yung last na anyo ng art
natin ay ang literary arts. Example naman po yung bayok at kisa. Yun po yung mga chanting, mga oral arts natin. Okay, so yan po, yung 7 na anyo ng sining na sinaselebrate po every National Arts Month. So, proceed tayo dun sa activity ng ating commission. Ang BCPCH po ay magkakandak ng digital artwork competition. So, ito po ay official nang inilaunch noong last week, noong Wednesday. And antabayanan nyo po, abangan nyo po yung ilalabas namin na guidelines and mechanics this week po. Abangan nyo po yan sa ating... open to all? Or is yes it... po. Open po siya sa mga amateur visual artist po natin. So, hindi po pwede ang mga masyado ng professional. Mga architects namin hindi pwede magsali. Yung mga professional, hindi na kailangan yung masyadong expert. So, and po. So, ilalabas po namin ng guidelines and mechanics this week po. So, abangan niyo po sa aming Facebook page, ang Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage, BARMM. Ayan po. Inshallah. Inshallah. May iba pa po kayong activities na nakaantabay for February aside sa digital arts contest ninyo? Yes po. So aside sa aming digital artwork competition, ay muling magbubukas sa publiko ang ating Bangsamoro Museum. So lahat po ay open, pwedeng mag-request, magpabook po para maka-avail ng ating educational tour. Paano po sila magpa-book ng tour na ito? Pwede pong walk-in, pwede pong mag-send ng letter sa aming opisina through email or pwedeng physical po na pupunta sa Bangsamoro Museum. Oh, alright. Then, congratulations sa reopening. Yes po, reopening. Medyo may inayos lang para mas mabigyan ng komportable at mas magandang experience, museum tour experience ang ating publiko. Alright. Sa activity na ito buong month, ma'am, are they anchored in a theme, a specific process, a specific theme na susundan ng activities? Okay. So, ngayong National Arts Month po ay ang ating tema ay Ani ng Sining, Bayang Malikhain. Okay. So, sa lahat po ng sasali, dito po nakaangkla yung magiging tema ng artwork po ninyo. Ani ng Sining, Bayang Malikhain. So, parang ano po siya, sineselebrate yung kagalingan, yung pagiging malikhain ng ating bayan. So, ayan po. Pakatandaan po ng lahat ng mga interesadong sumali. May iba pa po kayong activities na mas na-highlight yung ibang forms of art na nabanggit ninyong 7? Yes po, syempre meron po tayo, isa sa mga flagship programs ng aming komisyon, ang tinatawag na School of Living Traditions or ang SLT. So ito po ay kinakandak bawat probinsya. So ito po ay hinahandle ng aming mga commissioners. Kung babanggitin ko lamang po yung aming mga commissioners, si Commissioner Robert Alonto ng Lanao del Sur, si Commissioner Merfa Ampao ng Basilan, Commissioner Ardan Sali ng Sulu, and si Commissioner Elmasha Magilon ng Tawi-Tawi. And of course, sa Maguindanao po ang aming chairperson. And at the same time, siya rin po ang Commissioner ng Maguindanao, si Dr. Salem Lingasa. So, every year po, may mga kinakandak kami na SLT. So dito po sa SLT ay nagtuturo po yung mga culture masters o yung mga culture bearers natin ng iba't ibang traditional skills. Okay, for example, paghahabi ng inol. Dito po sa Maguindanao, nakandak po yan last year. So may mga kabataan, mga kababaihan na mga tinuruan po for I think nasa 1 week na intensive training, basic workshop, tinuruan po silang mag-hobby ng inol. And sa island naman, sa Lanao, merong ginawang baur making. Yung baur po, yung parang nilalagyan ng mga jewelries, like container. Yan, ayan po. So, nagturo po sila ng ganun doon. Meron din po mat weaving, yung ikam, kung sa mga Maguindanaon pa. Mat weaving sa Tawi-Tawi, mga kabataan po yung mga estudyante doon. And of course, native delicacies, yan, isa po yan sa mga tinuturo. And then this year, abangan nyo po,
Yes. Dito po ngayong year ay magkakaroon ulit ng series of SLT sa iba't ibang probinsya. So, ayun po. Paano niyo po pinili And, yung participants sa activities na iyon? Did they ask to participate, or were they chosen through a set of guidelines Yes, na may sinusundan mga ng BCPCH? guidelines po tayo, and pinaka-priority po ng ating School of Living Traditions ay ang mga kabataan. Okay. So, napaka-importante po kasi na yung mga traditions natin na unti-unti na pong nawawala, unti-unti na pong namamatay ay maipasa natin sa mga kabataang ito. So, para maipagpatuloy po yung mga practices na unti-unti pong nawawala. So, sila po talaga yung priority na maging estudyante ng School of Living Traditions na ito. Then itong SLTs na gaganapin ngayong February, meron na po kayong beneficiaries, meron na po kayong mga schools or students or youth na napili para sa kanila? Okay, I think sa ating mga provincial offices ay meron na po. Ngayong buong taon, I think naka-identify na sila. Pero sa lahat po ng mga interesado, pwede naman pong mag-reach out po sa mga provincial offices natin, lalo na yung mga interesado talaga. Nice. Good to know. Good to know. May iba pa po kayong Yes po. activities for February? For February, I think yun lamang po. Pero throughout the year, talagang siksik po sa activities ang aming opisina. And mabanggit ko lamang, every commemorative event like National Arts Month, National Heritage Month, National History Month, kami po ay nagkakandak po ng iba't ibang activities niyan. So, pwedeng may mga pa-contest, exhibit, meron din pong quiz bowl competition para sa ating mga estudyante. So, ayan po, throughout the year, hindi po nawawala yung mga ganyan na activities. At magandang segue yun para that was actually the third question, kung may iba pong activities ang BCPCH aside sa National Arts Month. Pwede po tayo isang question out of the listed. Nabanggit ninyong reopening ngayong February ang inyong museum. Baka gusto niyo pong i-share kung ano ang pwedeng i-expect ng constituents sa museum, ano pong nagbago sa kanyang after the renovations? Hi, of course, ang ating museum and archive section ay may inihandang exhibit. So, nakaka-excite kasi bago to, bagong offer po ito sa ating public. So, hindi ko pwedeng spill kasi medyo surprise yun para sa ating museum section. So, ang aking masasabi ay talagang inaral ni research ng mga staff yung magiging laman ng exhibit na to. So I think nasa 1 year na preparation yung itong exhibit na to. So next month, February din ay magaganap ang anniversary ng Bangsamoro Museum. So isasabay po doon yung reopening ng museum and at the same time yung opening of exhibit. May date na po kayo for the reopening na pwedeng ma-hype or okay, so wala pa naman, hindi pa nakarating sa akin, pero next month. Antabayanan po natin. Yes. Sa Next mga gustong lagi pong updated. Maki-update sa BCPCH Facebook page, inshallah chat po namin ang link sa kanilang bio, sa kanilang profile page para sunod natin ang mga activities nila at mga kaganapan sa museum at sa BCPCH in general. Then, with that, I believe na-discuss po natin ang meet ng ating National Arts Month at sa general services ng BCPCH. Shukran, Ate Jam, sa inyong time at inyong knowledge. It was quick, it was concise, it was very straight to the point. Shukran po sa pag-accept ng aming invite for this talakayan. Thank you rin sa pag-imbita. Okay, so alhamdulillah, sobrang napaka-understanding ng in your end, no. So thank you so much. At yun po. Sana marami pang open naman po ang aming opisina para sa mga ganitong talakayan. So, alhamdulillah, thank you. With National Heritage Month and National History Month coming up, inshallah, babalik po ang BCPCH
invite po namin Yes ulit. po, for- ang National Heritage Month is on May and sa August naman ang National History Month. Then, inshallah, we'll have the BCPCH back for those months. Pero for now, bago po tayo maghiwalay sa talakaya sa MHS Discusses segment, may message po kayo na gustong ipahiwatig sa ating nakikinig sa radyo or nanonood sa ating live stream? Yes, okay. So, thank you sa platform na to, no. Unahan ko na yung aking mga kasama sa pag-imbita na sumali po kayo sa digital artwork competition. So, aside po sa matatanggap na papremyo ng mga mananalo, lahat po ng entries na matatanggap namin ay i-compile at ilalabas po namin bilang bahagi ng aming coloring book. Yes po, magiging parte po siya, magiging bahagi siya ng coloring book na i-curate at ipoproduce po ng aming komisyon. So, ayun po. Aside sa papremyo, napakagandang proyekto po ito na intended po para sa mga kabataan. So, yun po. Thank you. So, yun nga, stay tuned. Yes, stay tuned sa aming Facebook page. So, baka pwedeng ilagay yung link, no, ma'am? Of course. Okay, Always. yes. Then, with that, ulit, syukran po, Ate Jam, sa inyong time at sa inyong knowledge. Syukran sa BCPCH Yes for po. accepting the invite. Dito na po nagtatapos ang ating segmentong MHS Discusses. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Juwayria bint Emran Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At yan ho ang ginawang pagkikipanayam ng ating kabalay na si Ria sa ating resource speaker, ang ating guest speaker para ho sa ating napakahalagang topic ngayong araw, ang National Arts Month in the Barma 2024. At kasama ho niya ang Cultural Affairs Section, Coordination and Support Services Division ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage na si Ma'am Ferdaus Jamaila Sukol. Maraming salamat sa pagbabahagi ng mga impormasyong kailangan malaman ng ating kapwa Bangsamoro regarding this National Arts Month in the Barma. And napakaganda ng architecture part, no, kabalay na rin. At sabi nga na tradisyon, buhayin natin at i-share sa ating mga kabataan para hindi mamatay yung ating mga tradisyon. At dahil dyan, yan po ang bumubuo sa ating MHS Discusses ngayong 154th episode ng ating programang MHS Delivers. At bago tayo dumako sa ating KKK, mangyaring basahin natin kabalay na Ria at kabalay na Hamsari ang ating mga comments sa ating Facebook Live. Please start. Ang pinakauna sa kanila si Sir Gaps, Abdul Gafor Makalangkom Kasim, Salam Salakano Langon, Happy BFD, Happy Bangsamoro Foundation Day din po, sir. Thank you. Thank you. And moving, Kuya Hamsi. Next is Mrs. Pandi siya, or ating record officer na si Ma'am Charani B. Pandi. Assalam watching from regional office. Watching from Raw. Watching from RO. Sige. Regional office. And ito, Muhaad thank you so much. Raiza Abbas Abdul Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Watching from Office of the Chief of Staff, OCM. Oh, wow. Hi. Si Ma'am OCM? Raisa ba to? Yes. Raiza. Oh. Yeah. One of our great resource speakers para sa ating mga GAD activities Yes. and capacity development efforts. Hashtag BFD 2024. And at isali kayo pong bagay magbasa nitong sunod. And from the Chief of the Housing and Human Settlements Division, Abdul Hamid, aka Gadi Alawi Jr., watching from a distance. Ayan, I okay? appreciate the tatlong salutes. And we also have here, basahin mo nga rin, Hindi ko Basahin siya mo mabasa. kabalay na rin. Wala siyang baris. Ikasha, Bara, yes, Ikasha Or Bara. Salam po sa inyo at sa aking paboritong uncle, Oh, okay. Dr. Hamid Bara, watching from Florida. Masya Allah. So, kailangan- Lain lang po nang naabot natin Ma'am Sadit. Oo, marami akong, kachat sa Florida dito. Penpal ba yun? Ano nga tawag doon Ma'am Sadit? Meron po ito may-ari ng radio station. Oh. So, kailangan Sa Florida. nating alamin kung sino sa mga pamangkin ni Minister itong nag-comment na ito. Magkabistuhan tayo nito. At Sige, tumama po si another? Mrs. Pandicha. Happy 5th Bangsamoro Foundation Day. Visit MHSD's service booth. Yes. Yes po. Sa lahat ng That's right. pumupunta sa Bangsamoro Government Center,
Huwag niyo pong kalimutan pumunta sa mga booth ng different ministries. Katabi pa po namin to yung have libreng their ice cream at success. libreng kape. Mashallah. At libreng popcorn. I want to taste that ice cream. One of these days, makaka-visit din ho ako. Pag hindi na ho gaano, hindi Pag wala na yung mga unit booth, Ma'am ko. Sally. Oo. Grabe yung advertisement. Gusto, punta kayo sa BGC, may libreng ice cream, libreng popcorn at libreng kape at magtambay kayo sa MHSD booth para sa housing needs. At para makakuha kayo ng pag-ibig loyalty card. Yes, Ma'am Sally. Ano yan? Libreng proseso, Hindi libreng na kayo kape. mahirapang pumila sa pag-ibig at pumunta sa kanilang mga Pati yung offices. pagkuha ng litrato, kailangan doon na gagawin. Babayaran pa ba yung card or yung... Yes, May kabalay bayad na ba? rin. Magkano? 125 po. Nako, Okay. chicken. Okay. Ang sabi naman ng ating kapalay na si Engineer Muslima Abu Sama, ang ating CLUP Queen. Assalamualaikum mga kabalay watching miles away. Okay. Ano mga And- kanta to, Ma'am Sally? Sige na, wag nang tanong. Okay, and of course, thank you so much, Sir Boy Gonzales ng Civil Service Commission for the BARM. Hello, Kabalay. Hello, Sir Kabalay. And Ate Inday Omar Kiben. Hi, ma'am. Nanood ako sa inyo. Thank you so much, Ate Inday. And please keep watching every episode of ours. Okay? At ngayon, From our text line, we have Sir Brizuela. Ah. Salam mga kabalay. Keep safe to all. Happy 5th foundation anniversary ng Bangsamoro. Mashallah, thank you so much. At tayo ho, dadako na dahil 12:05 na sa ating KKK. Ano ba ang ating magic questions for our episode today, Kabalay na Ria? Please give it away. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At narito po tayo muli sa segmentong KKK kung saan inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpaparal sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Aha. And without further ado, ang ating unang tanong ay sa binanggit na 7 anyo ng arts ni Ate Jam, magbigay lamang ng isa. Isa lang. Yes, so we have 7 types of arts. Magbigay lamang ng isa na i-highlight nila sa ating National Arts Month Yes. 2024. Actually, all these years, ang basa ko din ARC. Arts pala. Sige. Okay. Arts. Kabalay na Ria, kalawang tanong. And the second question, anong buwan gaganapin ang National Arts Month na ito? Okay, third question and last question. And third question and last question, meron po sa ating BCPCH office, matatagpuan po siya sa katabi ng anong building ng or anong activity center ng BARM. So meron po silang BCPCH office katabi niya or nasa loob siya mismo ng itong location ng activity. Basically yung address. Ano yung address ng BCPCH? Basically Diyan sa BGC. sa BGC, saan anong banda ng BGC? Okay, sige. Hint, may specific name siya, hindi lang SKCC. Oh. Hindi lang Sharif Kabunsuan Cultural Center. Meron okay. pang sa loob pa talaga na pangalan siya. Okay. So, yan ang kanilang sagot, Kabalay na Rino. Yes. Okay. So, may mga paalala ka pa ba? May mga And additional... with that, muli, ulitin ko po yung mga tanong. reminders? First question is magbigay ng isang art activity na i-highlight ng BCPCH sa National Arts Month. 7 yung binigay ni Ate Jam. Second question, anong buwan gaganapin ang National Arts Month? So, anong month? And the third question, saan matatagpuan ang BCPCH sa Sharif Kabunsuan Cultural SKCC. Complex. Sharif Kabunsuan Cultural Complex. Yes. And with that, Okay. yun po ang ating tatlong KKK questions. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ang links po ng ating digital artwork competition ay nasa comment section ng ating Facebook stream ngayon. Makikita nyo pong pinned comment siya. Unfortunately, hindi po gumagana ang BCPCH Facebook page sa ngayon. So, personal Facebook profile po yan ng isa sa mga BCPCH officers natin. Share yan, Pendalida Igalel. Okay. So yan ho, ang ating segmentong KKK, Kabalay na Ria, for our 154th episode ng ating programang MHS Delivers. At dahil po dyan, tayo ho ay magpapaalam na sa ating episode ngayong araw na ito ng MHS Delivers. Sa ngalan ho ng ating napakabait at napaka-supportive na ministro sa MHSD, Attorney Hamid Aminuddin Bara, kaakibat ang ating napakabait din at napaka-supportive na Deputy Minister Aldi Nasir
City. At ang ating ever coolest, ever generous, ever supportive Director General Esmael Ibrahim at sa ngalan nina Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joeria Bintemran Muhammad. At ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Sari Pala at sa ating kasamaan sa ICS, Sir Datunoz A. Daud, Sir Almansur S. Ugaw, at sa ating mga kakakibat sa DXMS Technical Staff, Sir Archie, Sir Rupert, Sir Dennis, Sir Jonathan, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Ayan, maraming salamat Kabalay na Ria at Kabalay na Hamsari. Ito ho ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah na magsasabi ho ngayon na palaguin at pagtibayin natin ang ating pagmamahalan at pagtutulungan sa ating mga tahanan. At lagi pa rin ho nagpapaalala na gawin natin ang ating mga gawain na gabay at sinasaalang-alang ang ating mga hashtags na Hashtag trabaho ko, ibada ko. Hashtag work with excellence and perfection. Hashtag our home, our dream. And hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Kami po nagpapaalam na at nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers.